Welcome everyone, this is Lick Has a Podcast once again. At ang dalawang salita po na binuo namin kung bakit namin nabuo ang likhasa ay galing sa dalawang salitang likha at pag-asa. Ang tanging layunin po namin ay makapagbigay ng pag-asa sa mga kabataan at sa lahat po ng mga viewers na maaabot ng aming video. Ang aming buong layunin ay bigyan ng pag-asa at turuan ng mga kabataan patungkol sa pag-ibig, pananampalataya, at sa pag-asa. Sabi ng 1 Corinthians chapter 13, verse 13, may tatlong bagay na nananatili: ang pag-ibig, pag-asa, at pananampalataya. Nandito po tayo ngayon at I'm so excited sa guest na meron po tayo. At napakaraming lesson po ang gusto naming ituro sa inyo. Actually, para sa akin, this is a personal ko na napakahalagang bagay na maibabahagi po namin sa inyo ang video na to. Huwag niyo pong ma-miss. Marami po kayong matututunan sa video na to. Ang guest po natin ngayon sa podcast episode po natin ay walang iba kundi si Mami Lerma Corpus. Ayan. Bati po kayo na sa mga viewers natin. Magandang araw sa inyong lahat. Ano pang nararamdaman niyo ngayon na? Ninenervyos. Ninenervyos si nanay. Ano? So, ang isa sa pinakamahalagang bagay po ang pag-uusapan natin. Actually, unexpected para sa atin tong discussion na to. Pero para sa akin po, napakahalaga ng pag-uusap na to. Kumusta po kayo ngayon na? Anong pinagkakaabalahan po ninyo ngayon? Na ito, busy sa gawaing bahay. Ayan, sa gawaing bahay si nanay. Ano pong mga paborito ninyong habit or mga ginagawa ninyo, mga hobby ninyo dito sa loob ng bahay? Magluto, ganon. Magluto. Dati yung... Naghahalaman po ba kayo? Oo. Mami, ayan. Sa halaman tapos halaman. luto. Dati yung cross stitch ay... Okay. Oo, yung mga gawa ko, yung ano na yan eh. Ano po yung masasabi ninyong talent ninyo na maipagmamalaki ninyo? Sa pagluluto po ba talagang may ano kayo? Ay, hindi masyado. Hindi masyado. Saan po? Kumakanta po ba kayo? Baka pasample natin dito. Ay, hindi. Ano lang, konti lang. Sa ano po, sayaw, ganyan. Ano pong mga ginagawa ninyo nung high school kayo, college kayo, mga... Sumasali po kayo sa mga pageant dati? Ay, hindi. Oo, nasama rin ako sa mga disco dati. Okay po. Ilang taon po kayo nung pumasok kayo sa relationship? Isa-isa natin. Sa relationship po. College na ako. College pero na. high school, syempre hindi maiiwasan yung mga crush. Ilang taon po kayo nagka-crush? High school? Elementary. Elementary kasi may nagsulat na sa Ayun. akin. Uso. Anong grade po kayo nito? Grade 5. Grade 5. May nagsulat na sa inyo. May nagsulat. Isiningit sa notebook ko. So, yung nagsulat po sa inyo, kilala ninyo, classmate ninyo? Classmate ko. Pero magmula nung mag-graduate kaming elementary, di ko na siya Ano pong naramdaman ninyo nun? May kilig na ba nung ganon? Or parang weird para sa inyo lang? Hindi pa masyado. Wala pa po. Ilang taon po kayo nung unang pumasok kayo sa relationship? Ay, high school. First boyfriend niyo po yun? Pero hindi kami... Isang beses lang ata kami nagkita. Nagpapaalam po sa magulang? Ay, hindi. Kasi di ba uso po dati yung... Pero, nung college na ako... sa college na po. Nagsabi ako sa nanay ko. Ikaw po nagpaalam? Oo, nasabi ko. Nay, gusto mo na si ganito, yung tatay ng anak kong panganay. Sabi ko, gusto niyo na yun? Sabi ko. Kasi parang gusto ko siya eh. Nagsabi mo kayo? Nagsabi ako sa nanay ko. Hindi naman po kayo pinalo. hindi naman. Nagustuhan din po niya. Tapos doon na po kayo unang pumasok sa relationship, yun na yun. Oo, yun na ang parang tunay na relation. Kasi nung high legal school... po kayo nun, legal. Oo, nung high school ay parang hindi pa parang wala lang, papi love lang po na ganun. Naranasan niyo pong haranahin sa ano? Ay, oo. Yun. Kasi nag-uusap kami na kagabi, uso daw yung mga hara-harana dati. Kasi kami nagpunta ako sa tito ko sa South Road, Makugon.
Sige. Tapos, may dalawa kaming pinsan na nandoon na dalaga. May nagharana. Sabi nung tita ko ay, "Hoy, may mga harana daw sa inyo." Sabi ganon. Sabi ko dun sa pinsan ko, "Huy, ikaw ang magandang kumanta. Ako, hindi ako." Sabi ko. Dun po kayo unang naharana? Oo. Pero hindi po kayo taga doon talaga? Oo, dayo lang kami doon. So, kasi pag daw may nalaman yung mga binata dati na may bago, pinupuntahan ni naharana. Naranasan nyo pong makipagsayawan dati? Ay, doon hindi. Nakikipagsayawan lang ako ay sa amin sa Mampungo pag piyesta. At kami nag-aaral, hindi naman kami yung punta-punta kung saan binipit dyan. Hindi. Tingin po ninyo, ano pong pagkakaiba ng mga kabataan, nung kabataan nyo po noon at yung mga kabataan ngayon? Ay, iba. Ibang-iba talaga yung ngayon. Kasi noon, parang magagalang pa yung mga binata kasi ihahatid ka sa upuan, susunduin ka doon, nahawakan kamay ka, dadaling ka sa gitna. Tapos nalaman ko na pag pala halimbawang pinaalam mo yung anak nung isang liligawan mo, tapos halimbawa magde-date kayo, dumarating pala sa time na minsan kasama yung parents, kasama yung magulang na nakasabay-sabay sa likod ninyo, parang gano'n. Sa sayawan, gano'n. Nakabantay yung magulang? Kasama yung magulang, yung nanay, nandun lang sa likod ng upuan nyo, nakabantay. So ngayon, hindi na po. Ngayon, hindi na. Nagliligawan ngayon sa Facebook na lang, chat na lang. Saka noon kami, pagpupunta ng sayawan, talaga nakapostura. Ay ngayon, mga naka-short na lang. Parang nawawala na po yung ganun. Yung iba nakasomblero pa. Kami noon, hindi. Grabe yung malaking pagkakaiba po. Ngayon, halos yung kakaiba sa mga kabataan, hindi na nagpapaalam sa magulang. Wala na po So, yun ang nawala. So, punta po tayo sa faith ninyo, Mami. Kasi sa faith ninyo, kung halimbawang, ang faith po ninyo na kay Jesus. Tama po ang faith ninyo. Paano kung halimbawa po na ready, ilan taon na po kayo, Mami? 69. 69, so pa 70 na, So pwede po kayang dumating sa time, kasi hindi naman po natin alam kung gaano tayo tatagal sa mundo. Walang katiyakan ang buhay natin kung kailan tayo tatagal. Naniniwala po kayo doon? Oo. So anytime, pwede tayong mawala. Tama po. Yun yung isang bagay at katotohanan na kailangan natin tanggapin. Part siya ng buhay natin. So ito po ang tanong ko sa inyo. Kung sakali po na halimbawa hindi natin inaasahan na mawala kayo any moment, ready po ba kayo? So ngayon, hindi pa ako pwede. Hindi pa rin. Ano po yung bagay na parang masasabi mo na hindi pa ako ready kasi may gusto pa akong gawin? Ano pa po yung gusto ninyong gawin or accomplish sa buhay? Ay, tumulong sa mga kapwa-tao. So, ngayon pa masasabi niyo hindi pa kayo ready? Hindi pa. Diba? Ayoko pa. 69 pa si Mami, malakas pa to Pero halimbawa po, hindi natin inaasahan kung sakali na iwan na natin, hindi naman natin, sinasabi natin ay ayoko pa, hindi pa to ang time. What if, kasi ang Diyos po ang nagkakaloob hindi naman natin alam. What if kung sakali po na mawala tayo, tiyak ka po ba na makakapasok ka sa langit 100%? Para po sa inyo, sariling opinion ninyo, idea ninyo. Hindi naman siguro 100%. Ilang porsyento po? Siguro naman ay mga lang. Kasi hindi naman ako gumagawa ng masasama. Hindi naman ako pumapatay ng tao. Hindi naman ako nagnanakaw. Di ba? Bawal na bawal yun. Apo. So tingin po ninyo tatanggapin kayo sa langit? Ay, siguro naman. Sana naman, Lord. Tanggapin mo ako. Kasi, may ticket na po ba kayo? Kasi na pinakamahalagang tanong, kasi sabi nga, pag hindi mo alam kung saan ka papunta, hindi mo alam kung anong gagawin mo ngayon. Ang pinakamahalaga bilang isang Kristiyano, tiyak po tayo, alam natin kung saan tayo pupunta sa oras na iwanan natin ang mundo. Tingin po ninyo, ano po ang layunin ninyo? Bakit kayo nabubuhay sa mundo? Ano po kayang purpose ninyo? Anong role ko dito sa buhay kaya?
Hirap naman. No? Ano pong dapat kaya nating gawin habang nabubuhay ang isang tao? Ay magpakabuti. Sumunod sa Panginoon. Tingin po ninyo anong paraan para makapasok sa langit? Ano kayang requirements ni Lord para makapasok tayo sa langit? Direct. yung mga ayaw niya. Ay, dapat gagawin natin yung mga bagay. Yung Hindi mga, natin gagawin. yung masasama. Yung yung sa 10 utos. Ayan. So, kailangan po gawin natin to ng gawin para makapasok tayo sa langit. Gumawa tayong mabuti, gawin natin to para makapasok po tayo sa langit. Tingin po ninyo kung sakaling iwan nyo na ang mundo, tingin ninyo nagawa nyo na ba yung pinagagawa ng Diyos sa inyo? Hindi pala. Hindi ba? Kaya hindi pa ako ano po pa kaya yung bagay na hindi nyo pa nagagawa sa tingin ninyo? Na gusto ko pa tong gawin. Lord, wag mo muna akong kunin. Ito yung gusto ko pang gawin ngayon. Meron pa po ba kayong gustong mapuntahan na lugar? Mag-travel? Yun. Ayan. Oh. So parang hindi po kayo 100% pa na sure kung halimbawang mawawala kayo. Parang siguro mga 70%, 80% na papasok kayo sa langit. Parang ganong percent pa lang 70 to 80% na nakikita natin na tatanggapin tayo ng Panginoon. Pero gusto ko pong i-share sa inyo na bago matapos ang podcast natin, gusto ko po na pagkaalis mo, pagkatayo mo dyan, 100% makasigurado ka. Ay, turo mo sa akin. Yan, totoo mo sa inay. Kasi mas maganda kung sigurado tayo. Tama po? Oo. Kasi sabi nga, payag ka ba na sasakay ka sa isang jeep tapos hindi mo alam kung saan papunta yung jeep? Same thing with our freight. Kung hindi natin alam kung saan tayo papunta, sayang yung buhay natin sa lupa. Hindi naman pala natin alam kung saan tayo papunta. Sabi ni Solomon, ang pinakamatalinong tao, Mangangaral chapter 2 verse 14. Sabi niya, nalalaman ng marunong ang kanyang pupuntahan, ngunit hindi alam ng mangmang ang kanyang hangganan. It talks about the things that you are looking in the future. Na may nakikita kang maganda sa hinaharap kung bakit ka nabubuhay sa ngayon. Tinanong ko po kayo kanina na kung tatanggapin ba kayo ni Lord, kaya at some point hindi po kayo nakakatiyak. Tama po? Ito muna po, putulin muna natin about our faith. Mama, isi-share ko sa inyo. Kasi sabi niyo po, gusto ninyong malaman kung ano yung para 100% makatiyak tayo. Kung meron ka pong isang mensahe sa batang ikaw, batang version ng ikaw in the past, ano po yung gusto ninyong sabihin sa batang ikaw? Ay siguro huwag kang sasama sa mga taong hindi maganda ang mga impluwensya. Dapat sumunod ka sa Bible din para ikaw ay hindi maligaw ng landas. May pinagsisisihan po kayo na ginawa ninyo from the past? Na mabigat na desisyon na ginawa ninyo na dapat hindi ko sana ginawa? Hindi naman siguro kabigatan yung minsan, nung kadalagahan baka minsan di ka magpapaalam mga sa magulang mo. Takas-takas. Ka. Hindi naman po kayo nagtanan. Hindi pero kami nung papa ni Levi, nagtanan kami. Nagtanan Kaya po lang, kayo. nagpapaalam kasi kami sa nanay at tatay namin na mag-aasawa na kami, magpapakasal na kami. Ayaw nila. So ang ginawa po ninyo... Ang ginawa namin, nagtana na kami. Okay. Pero in the long run, tanggap din po kayo? Oo. Tapos nagpakasal na rin kami sa church. Okay. So, yun po yung part na gusto mong sabihin sa batang ikaw. So, go back po tayo about sa kaligtasan na para matiyak natin kung saan tayo papunta. Kasi pag tinanong po natin kasi ang tao, saan ka pupunta pag namatay? Actually, ang karamihang sagot nila, hindi ko alam or wala akong masyadong idea. Pero ang isa sa pinakamagandang lesson na natutunan ko po as a believer, as a Christian, meron palang binibigay ang Diyos na katiyakan sa kaligtasan. Na ang Diyos po, ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak
na ang Panginoong Jesus namatay sa krus ng Kalbaryo, ang ginawa niya kung bakit siya namatay, para bayaran ang lahat ng ating mga kasalanan. Madalas nagdududa tayo kung tatanggapin ba tayo sa langit o hindi kasi nakatingin tayo sa ginawa natin. Tama, Lord, may ibang part sa buhay ko na hindi ako naging mabuti. Lord, may ibang part sa buhay ko na masama ako. Ang kaligtasan po hindi nakabase sa ginawa ng tao. Ang kaligtasan ay nakabase sa ginawa ni Jesus at ang tanong sa atin ng Diyos kung maniniwala ba tayo sa ginawa niya para sa atin. Parang ang hirap. Parang ang hirap intindihin. Parang hirap. Parang ganito po. Halimbawa, nalulunod ka. Walang ibang sasigip sa'yo. Tapos may naghagis sa'yo ng salbabida. Maniniwala ka ba na kaya kang iligtas ng salbabida? Maniniwala po ba kayo na malulunod ka na tapos may naghagis sa'yong salbabida? Ang kailangan mo gawin, humawak ka sa salbabida. Gagawin niyo po ba yon? Pero dapat, maghawak ka sa salbabida. Tapos, magpre-pray ka rin sa Lord. Magpe-pray din po. Oo. Halimbawa po, nasa ganung case lang kayo, ang kailangan mo lang gawin, it's either tatanggapin mo yung salbabida or hindi. Ano pong pipiliin ninyo? Tatanggapin mo o hindi? Nandun na kayo sa sitwasyon na yon. Malulunod ka, pag hindi mo tinanggap yung salbabidang binibigay sa'yo, mamamatay ka. Tatanggapin niyo po yung salbabida o hindi? Siguro tatanggapin. Tatanggapin po. Oo. Ano? Kasi yun lang ang paraan para maligtas ka. Yan. Ang kaligtasan po, libre. Naniniwala po kayo ang kaligtasan libre? Oo, magpre-pray ka lang. Ang kaligtasan po ay libre, ibig sabihin, pag may binigay sa'yo, ang ibig sabihin ng libre, pag may binigay po sa inyo, hindi mo kailangan bayaran. Oo. Kasi libre po yun eh. Oh. Sabi ng Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pag makasalanan tayo, kaya tayo namamatay. Pero ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ito ay libre, sabi ng Bible. Buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus nating Panginoon. Ito po ay binigay ng Diyos sa atin. It's either tatanggapin natin or gagawa tayo ng sarili nating pamamaraan para makapasok sa langit. Ang sa konsepto po ng kaligtasan na mula sa Diyos, huwag tayong magtiwala sa ginawa natin. Huwag natin tingnan yung ginawa natin. Sabi ng Romans chapter 3 verse 10, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Naniniwala po kayo na makasalanan kayo at some point? Siguro, pinanganak naman tayo sa kasalanan, Opo. diba? So, inaamin po natin na tayo makasalanan. Naniniwala ka po na kaya mong iligtas ang sarili mo? Hindi siya. Hindi. Yun po ang pinakamahalaga. When it comes to the gospel, kailangan aminin natin, Lord, makasalanan ako, hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Kaya ang tawag po ng Bible kay Jesus, siya yung our Lord and Savior, siya yung Panginoon at tagapagligtas natin. Ibig sabihin, it's either you put your faith on Jesus na siya ang tagapagligtas mo, or ayaw mo yun. Ikaw ang magliligtas sa sarili mo. Dalawa lang po ang pamimilian natin. You put your faith on Jesus, or you put your faith on yourself. Pag sumampalataya ka kay Jesus, tinatanggap po natin yung buhay na walang hanggan. At sa pamagitan nun, hindi tinitingnan ng Diyos yung lahat ng ginawa natin. Tinitingnan ng Diyos yung ginawa ni Jesus para sa atin na sinasampalatayanan natin. Parang ganito po. For example, si isang mayaman na tao, inampun ka niya. Inari ka niyang kanya. Lahat ng yaman niya, naging sayo na din. Ganun po ang ibig sabihin na inangkin tayo ng Diyos sa magitan ng pakikipag-isa natin kay Jesus at lahat ng bagay na meron sa Kanya ibinigay niya sa atin. Regardless ng dami ng kasalanang ginawa natin, ang Diyos po ay nagbibigay ng libreng kaligtasan sa tao. Ang ginagawa lang po ng tao, nire-reject niya yon, sinasabi niya sa sarili niya, gumawa lang tayo ng mabuti para maligtas tayo. Ito po ang sasabihin ko, maraming taong mababait, mabubuti, pero pupunta sa impyerno. Maraming taong mabubuti, mababait sa paningin natin, pero pupunta sa impyerno. Bakit?
Kasi nakatingin sila sa performance nila, hindi sila nakatingin sa ginawa ni Jesus para sa kanila. Napakahalaga po nun. Bakit? Kung kayang iligtas ng tao ang kanyang sarili, hindi na namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Hindi na siya bumaba dito sa lupa. Kasi kaya pala po natin iligtas sarili natin. Lord, wag ka na bumaba. Pinako ka pa dyan. Namatay ka pa para sa akin. Kaya ko pala iligtas sarili ko. Gawa na lang ako mabuti. Sabihin mo na lang sa akin, Lord, gumawa akong mabuti para maligtas ako. Pero in the long period of time, hindi po kaya ng tao. Palagi tayong nahulog sa pagkakasala. Kaya ang ginawa po ng Diyos, bumaba si Jesus, binayaran niya ang ating mga kasalanan, at ang sabi po ng Bible, 1 Corinthians chapter 1, verse 30, na si Jesus ang ating katuwiran, si Jesus ang ating kabanalan, at si Jesus ang ating kaligtasan. Kapag tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, buong puso tayong sumampalataya sa ginawa niya, hindi sa ginawa natin, tinatanggap po natin ang kaligtasan. Napakalaking bagay po sa harapan ng Diyos yung pananampalataya natin sa Kanya. Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8-9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. At ito'y hindi bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang sino man ang dapat magmalaki. Ang kaligtasan po ay libre. Kung tatanggapin niyo po ang Panginoong Jesus, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at ang pananampalataya mo ay nasa kanyang kamatayan, nasa kanyang pagkalibing at nasa kanyang muling pagkabuhay, ang kapangyarihan po ng Diyos, ang Espiritu Santo ay tatanggapin natin at sa pamagitan pong yun, tayo ngayon ay makakatiyak na makakapasok tayo sa langit. Hindi sa ating sarili, kundi sa pamagitan ni Jesus na namatay para sa atin. He paid everything. Kaya sabi po ni Jesus in the book of John chapter 19 verse 30, it is finished. Tetelestai, bayad na, tapos na. Binayaran ni Jesus ang lahat ng ating kasalanan. Ang tanong lang sa tao, tanggap mo ba, naniniwala ka ba, sumasampalataya ka ba, na sapat ang ginawa ko para sa'yo? Kasi kung sasabihin po natin na hindi, gagawa ako ng ganito, sinasabi natin, Lord, hindi sapat ang ginawa mo. Kailangan ko itong gawin, ito. Pero ang lahat po, sabi ng Bible, lahat ng ginawa ni Jesus para sa atin ay sapat na at matagal na pong tapos yung kaligtasan. Ito ay trabaho ng Diyos na kailangan lang tanggapin ng tao. Sabi po ng John chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ang isang bagay na gusto kong i-share sa inyo na. Romans chapter 5 verse 10. Dati kayong mga kaaway ng Diyos, ngunit tinatanggap niya kayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo. At dahil dito, tiyak na kayo'y maliligtas. Tiyak na kayo'y maliligtas sapagkat si Jesus ay buhay. Bakit ako sigurado sa kaligtasan ko? Bakit sigurado akong tatanggapin ako ng Diyos sa langit? Hindi pa ako nakatingin sa ginawa ko. Nakatingin ako sa pag-ibig ng Diyos sa akin at sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo na namatay siya para bayaran ang aking mga kasalanan at ang lahat ng kasalanan ng sinumang sumasampalataya sa Kanya ay tinatanggap ang regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan. Kaya kung tatanungin po ninyo ako saan ako pupunta pag namatay, sa langit. Kasi may nagbayad ng kasalanan ko. At hindi ko kayang bayaran ng kasalanan ko sa pamamagitan ng mabubuti kong ginawa, kundi sa bagay na ginawa ni Jesus para sa akin. At iyon ay sapat na para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan. Ano pong masasabi po ninyo doon? Kasi para sa atin, ang unang beses ko po narinig ang gospel, parang hirap paniwalaan. Kasi we're always trying to do our best para maging katanggap-tanggap sa Diyos. Lord, gumawa ako mabuti para tanggapin mo. Isa lang po ang tinatanggap ng Diyos na gawa, yung ginawa ng kanyang kaisa-isang anak. Tanggapin natin yon at nagkakaroon po tayo ng katwiran, kabanalan sa pagitan ni Jesus na nasa atin. Ang tawag po doon, imputed righteousness. Yung kabanalan ni Jesus, nasa iyo, yung kasalanan mo na ipako na sa krus. That is divine exchange. Lord, napako ka kasi dahil sa kasalanan ko. At yung kabanalan mo nasa akin. Nagkapalitan. Kung bakit siya pinako doon dahil sa atin. Dahil sa kasalanan. At ang tanong lang sa tao, sumasampalataya po ba tayo? Yun ang mabigat na tanong sa tao. Madalas nagdududa tayo sa kaligtasan natin kasi nakatingin tayo sa performance natin. We all have been fall short. Lahat tayo ay kulang.
sa kabanalan ng Diyos. Kung ito ang kabanalan ng Diyos, ito ang standard para makapasok sa langit, siguro nandito lang tayo. Hindi natin abot. Pero namatay si Jesus, binayaran niya ang lahat, ngayon ay naging katanggap-tanggap tayo, pumasok tayo sa standard ng Diyos sa magitan ni Jesus. Kaya tayo naging mga anak ng Diyos. Naniniwala po ba kayo na si Jesus ang tagapagligtas ng buhay ninyo? Oo naman. Naniniwala po ba kayo na hindi ninyo kayang iligtas ang sarili ninyo? Oo. Naniniwala po ba kayo na kayo makasalanan? Bakit pinanganak tayo sa kasalanan? Naniniwala po ba kayo na si Jesus ay namatay para sa inyo? Oo naman. Naniniwala po ba kayo na si Jesus ay muling nabuhay para bayaran ang inyong mga kasalanan? Sumasampalataya po ba kayo na si Jesus ay anak ng Diyos? Sumasampalataya po ba kayo na si Jesus ang tanging tagapagligtas at hindi ang inyong sarili? Ay, oo naman. Sa magitan po ng pananampalataya natin sa Kanya, tinatanggap natin ang buhay na walang hanggan. Pwede po ba tayo mag-pray, Nay? Tapos, it is a prayer of acceptance na tanggapin natin ang Panginoong Jesus sa buhay natin bilang tagapagligtas. At makakatiyak tayo sa kaligtasan natin. Maaring hindi pa natin lubos na natatanggap ngayon, but that's the truth of the gospel. That whoever believes in the Son has eternal life. Sige po, tayo manalangin po. Sabihan po ninyo ako, Amang banal, inaamin ko po na ako'y makasalanan at hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Panginoong Jesus, tinatanggap po kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Isinusuko ko po ang aking buhay sa iyo. Salamat, Panginoon. Ikaw na po ang maghari sa aking buhay. Salamat po sa buhay na walang hanggan na regalo na ibinigay mo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. That's the gospel of Christ. Libre po ang kaligtasan na binibigay ng Diyos para sa lahat ng tao. If you're willing to surrender your life to Christ, 24/7 available po ang kaligtasan na mula sa Diyos. And this is the true meaning of the gospel, na ang Diyos ay bumaba dito sa lupa para iligtas ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Maraming salamat po sa inyo sa unexpected. Napasalang tuloy si Nanay. Unexpected guest po ngayong araw na to. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. God bless.